Father God, thank you, O Lord, for today, O Lord. Thank you, O God. Your word, O God, be our words. Your thoughts, Father God, be our thoughts, O Lord. And ang aming mga puso, Lord God, is ready to receive your word and be planted in our hearts, O God. For your word, O God, is a lamp to our feet and a light unto our path. And have your way, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, this afternoon, we're still continuing with our series na inumpisahan nila Pastor James, which is yung sa Ephesians 3:20. So, we entitled our message, God's Exceeding Blessings. Hallelujah. So, God's exceeding blessings, it is defined as unlimited, unlimited human understanding or desires. Ibig sabihin, higit sa nakikita natin, higit sa nararamdaman natin, it's more than that yung blessings ni Lord. God's exceeding blessing. Siksik, liglig, umaapaw. Yan, oo. Overflowing blessing. Kumbaga sa Tagalog, lubhang sobra. Sabihin nyo, lubhang sobra. O, diba? Sino may gusto ng lubhang sobrang blessings? Diba? Lahat naman tayo. Kung hindi ka i-amen doon, kami amen. Hallelujah. Ay nako, pinagpawisan ako bigla. Grabe Kasi, talaga. sa totoo lang, mas sanay kasi siya siyempre doon sa kanyang Sa laptop. gamit ko, oo. Eh ngayon, ito yung akin. So ako masusunod. Brief background, yung wife ko po taga Pampanga, ako po ay taga Bacolod. Pero lumaki po ako sa Manila, siya talaga sa province. Ano po? Palagi ko nga sa niloloko. Kaya maraming Kapampangan na madasalin kasi mahilig sila mag-pray. Di ba? No? Lord, pagpalahin niyo kami. Yan, di ba? Yun, pumutok yung mga pinatubo, nagpala sila. Anyway. Joke lang Hindi po ko lang yun. maiwasan, sorry. Sige. Peace. Ephesians 3:20. Sige po. Ikaw na? Ako na? Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Sa ano po ito The Passion Translation, yes. He will achieve infinitely more than your greatest requests, your most unbelievable dream, Amen. and exceed your wildest imagination. Amen. He will do it not just according to what we ask or even think, but according to His mighty power that is at work within us. Amen. Yan. Ephesians 3, verse 20, this talks about Apostle Paul when he was talking to the church at Ephesus. Ano po? Apostle Paul was emphasizing that God's power enables him to act in ways that surpasses their greatest expectations. Expectations. Yung inaakala mo, yung inaasahan mo, yung nais mong makita. Ano po? We as a church should never doubt God's mighty power. It is an instruction to us given ni Lord sa believers. Okay? All of us have our own expectations. Sabihin nyo nga, expectations. Yan. Sige. Thank you. Naging meme na nga lang minsan yan, di ba? Expectation versus reality. parang I'm sure meron dito sa atin mga kaibigan sa Facebook. Sa Facebook, ang puti-puti, ang ganda-ganda, ang pogi-pogi, no? Pero pag nakita mo sa personal, ba't ba tayo napunta ron? Expectation versus reality, di ba? Minsan di ba? Usually pagka New Year, magda-diet na ako. Pero hindi naman nangyayari, no? Lalo pang lumaki. Hallelujah. Buti nila sa New Life Southwoods, puro sexy, tsaka mga gwapo, at tsaka mga macho. Hallelujah. Anyway, going back. Makulit talaga ako sorry. Pag sinabi ni Lord, it shall, okay? It will definitely
sure na sure, it shall come to pass. Do you believe that? Amen. So raise your hands, yung mga naniniwala. He will do it. He will do it. Hallelujah. Sige, in 1 Corinthians, verse 2 to 9. Okay. This is written in the Bible. Nobody ever saw or heard anything about this. Nobody ever thought that it could happen. But these are the things that God has prepared for His people who love Him. So, ibig sabihin, hindi pa nakita ng ating mga mata o narinig ng ating tenga yung mga bagay na prepare ni Lord for us. Okay. I think para they would get a picture, siguro you can share a testimony. Oh, sige. Gusto niyo ng kwento? Yung Marites, gusto niya? Sige. Anyway, most of you naman have heard your testimony. Paulit-ulit na namin ito sinasabi. Kasi we believe na when we talk about and when we share the goodness of God na naranasan namin sa buhay namin, it glorifies Him. Amen. Amen. Hindi dahil magaling ako, magaling siya. Hindi. It's because magaling si Lord. Amen. And it glorifies Him palagi. Amen. The words of our testimony glorifies our God and Savior. Amen. Okay. So, we got married very early, okay? Siya lang po. Ako. Kasi mas bata siya sa akin. Ako nga. We got married very early. 23 May years anak old. na kami. And Ako. 28 Kami. ako. Yan. So, sa mga bata sa church na ito, I could say to you, may papayo ko, mag-ipon, at mag-ipon. Kasi Okay? po, nung ikakasal na kami, doon pa siya nawalan ng trabaho. Kasi when I met her, service crew ako ng isang pizza restaurant. Okay? So, Sir. syempre siya may clinic na, doktor na siya. Hindi naman ako pwede manligaw noon, di ba? Parang hindi ako... Na-in-love kasi ako sa kagapuhan niya eh. Di ba? Di ba? Ayan. Ano kailangan mo? Sa-shopping kita. Anyway, so hindi ako nanligaw kaagad sa mga bata sa church na ito. So kailangan ko ma-prove din yung sarili ko na para medyo may dating naman. So I started na manligaw, naging manager ako ng isang resto bar. Going back, hindi pa naman ako Christian noon. So pwede pa. Resto bar. Alam niyo naman ang resto bar, di ba? Ang market namin, di ba? Pero nung time na yon, naging manager na ako. Favorite ni ano yun eh. Mexicali. Mexican. So may banda yon, mga Mexican food by way of California. So hindi siya ganun kaanghang. Okay? Anyway, so nung naging manager ako noon, that's the time na nag-start ako manligaw. And yun nga, napasagot ko naman siya. And then it was very mabilis yung transition. Short. Kaya lang, when we got married, doon naman ako nawala ng work. Can you imagine? Ikaw yung lalaki and then ikaw yung dapat nagpo-provide. Tapos ikaw yung walang work, no? Kumbaga, dumarating sa punto na talagang sakto lang. Sakto-sakto lang yung mga kailangan na bayaran. Sakto-sakto lang yung pondo. Well, there's no need naman to belittle yourself kung ganun lang yung estado ng buhay mo. Walang problema doon. Okay lang yon. Okay? Siguro it's just a process, it's just a season in our lives na dadaan ka talaga sa ganun. Para siguro, it's one way of God teaching us na pahalagahan kung ano yung meron tayo at bigyan ng importansya sa mga malilit na bagay, maging masaya at maging kontento. Ano po? We got married December. Nagkaroon siya ng work May. Ganong 6 months, no? Nung namang magkaroon siya ng work, nagkaroon naman ng bad news, no, na yung bahay na pag-aari po ng parents Sa side ko, nila. sa side ko, planong ibenta or ipalis. Kasi basta yun po yung Humawalan kami ng bahay. And Saklap, di ba? buntis po ako noon, nung time na yon. Di ba? Buntis, patong-patong, no? Ang due ko usually dapat is August. Pero yung nga po, dumating na yung time na yon. And nung time po na yon, hindi naman pa kami mga Christian, hindi pa namin alam. So talagang doon ako nag-meditate. Kaya siguro na premature tong aming panganay. Instead na August, naging July.
Pero good testimony na rin po na itong bahay na kinatitirikan po, tinitirhan po namin ngayon is, praise God, nakapangalan na po sa amin. Marami pong proseso, ibang kwento po yun, as in, kung titignan mo, parang imposible. Kasi sa totoo po, 10 kaming magkakapatid. Imagine niyo yon, 10 kayong magkakapatid. And, yun, baka mawala tayo sa Ayan. 10 sila, 3 kami. Kapampangan siya, Ilonggo ko. Maingay sila pag kumakain, magulo. Kami prim and proper. Naligo siya dati, no, kabataan niya, naliligo siya sa baha. Ang nanay ko, pagagalitan Enjoy kami pag kaya baha, yun. bawal lumabas. Ano po? Hindi, linawin ko lang yung tubig, baha na to, tubig baha na to, galing po sa ilog ha, hindi po sa estero. Pampanga River po yon. So enjoy po kami ng mga time na yon. So totally opposite kami. No? So siguro isa na rin yun what made our relationship very strong kasi nga we had to stand on our own kasi kami lang yung nasa Manila eh. Sa side niya, sa side ko. So kumbaga talagang... Nung pong una, imagine niyo na, opposite talaga. Opposite talaga kami. Pero... Bait ako. Joke, hindi nyo na-gets. opposite po kami. Pero in God's grace, no, lalo na po, nung nakakilala na kami, yung pong strength niya, yun naman ang weakness ko, yung strength ko, yun naman ang kumbaga, we complement po. Kumbaga sa hand, kung ito ang strong point ng husband, ito ang strong point ng wife, kumbaga kung ano ito yung weakness niya, so, ayun. Nanginginig yung kamay mo. Nalalamig ka! Nalalamig. Ayun. Our insufficiencies provides a perfect stage for God to display His love, His purpose, and His faithfulness. Siya lang talaga. Si Lord lamang talaga ang pupuno ng lahat ng kakulangan. Sige po. Okay. Sige. James 1:17. Okay. James 1:17. It says here, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. And Proverbs, hindi ko ata nailagay ito. Proverbs 19:21. There are many plans in a man's heart, nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Bakit ko po nasabi? Sino po ba yung may mga plans dito? Lahat naman tayo, di ba, halos nagplano. I remember, nung ako po ay mag-enter into, sa akin na to ha, kasi wala yung laptop niya eh. Wala yung notes ko. Okay. No, I remember, nung mag-enter na ako ng college, meron akong course na gusto. Kasi mas gusto ko yung math. Kuya Rolly, math. Ako ang favorite ko noon. Pero, yon. Pero, yung sister ko, sa mother ko, nag-agree na rin, no, mag-take ka ng dentistry. So, eto na po. In God's grace, thank you. Ito po, dentist na nga po ako. And ngayon, ang testimony po namin na sasabihin is how good, how faithful si Lord sa aming pong buhay. Nung, remember po, di ba, sabi, wala siyang trabaho. Yung pong buhay po namin talaga noon, sabihin nating mahirap. Mahirap po. Talagang nasa, may time na aangat, bisan bigla na namang wala pong hindi po stable. Kasi bakit? May kulang dun eh. Yung pagkakakilala mo kay Lord, who you are in God, and who He is in you. Wala pa po kaming revelation nung mga panahon na nag-start kami. Pero good thing po, nung mga maliliit na yung mga bata, although talagang dumanas kami, samot-saring, ang dami niyang trinay na trabaho. Baltid nyo naman po na nagtinda siya ng, Huwag mo na sabihin yun. Marami din nakakaalam okay. nun. Sige.
Nagtinda na siya ng Legal mga... yun, legal. Hindi, lahat naman nun legal. Lahat naman legal. Oo naman. Naka-live pa naman tayo. Okay. Inaalala tuloy ako, joke eh. So, ito pong testimony na to is how good and how faithful yung pagpo-provide din ni God. Kasi po nung mga panahon na yung mga anak po namin, sino pong may mga anak dito na mga nagsisipag-aral o mag-enter pa lang into college, no? Siyempre, dalawa lang yung anak namin. Yung anak namin babae, yun yung parang inaay ko na magsusunod sa yapak ko nung time na yon. And nagkataon na kailangan ko ng aking assistant. Wala akong assistant. Si Matthew, available siya. Yes, umupo siya. Pag upo niya, mga ilang after the procedure, biglang graduating na po siya ng high school, ng 4th year. Ma, sabi niya, ganito yung Ma, alam ko na ang anak. Alam ko na ang kukunin ko sa college. Sabi niya, gusto ko ito. Ang alin? Dentistry. Sa akin po is parang sa totoo lang, parang hindi ako natuwa. Kasi inaay ko po yung isa. Kasi siyempre may mga anak tayo, di ba? Alam natin kung anong minsan capacity nila or ability nila or mas nakikita ko, parang nakikita ko sa babae. Saka hindi mahirap kasi babae ako, babae din sana yung susunod, no? And yun, and andun na po yung struggle. Bakit? Kasi pinagdaanan ko kung gaano kahirap ang dentistry, bukod pa dun sa mahirap, saka di ho ba ayaw ko ng science, ayaw ko ng memorization, gusto ko math, engineering, accountancy, yun lang gusto ko, pero ayaw ng parents ko. Pero ang laking pasasalamat ko din po at sumunod ako kasi love ko na po yung aking profession ngayon. So in short, nung time po na nagsabi yung anak ko, Ma, nagpipray po ako. Actually, sinabi ko rin sa kanya Sabi ko, Lord, baguhin mo ang isip ni Matthew. Yung prayer na baguhin mo ang isip ni Matthew na magbago. Alam niyo po, sa pagpipray kong ganon, yun ang talagang, may sinasabi na, minsan matigas lang talaga ang yung ulo. Tapos minsan may magsasabi, anong course ng mga anak mo? Ganun pa, parang hindi pa masaya. Bakit? Gusto nila, dentistry, silang dalawa. Kasi po, bukod sa mahal, yung requirements pa. Isa lang kasi ang hindi mo maipass o mai-submit sa requirements, retained ka. May mga kasabay ako, mas may nauna pa sa akin, 8 years, 10 years na sila sa college, hindi pa rin sila nakagraduate. Minsan ang matindi pa doon, pagka-graduate, hindi pa makapasa sa board exam. Ang dami kong, Lord, ayoko. Biglang, word of God. Talagang naglalakad ako sa bahay, ganyan. Is there anything too hard for me? Sabi sa Jeremiah 32:27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Alam mo niyo po, umiyak ako talaga ng umiyak ng mga oras na yon. Kasi bakit? Lord, I'm sorry, nililimit kita sa pwede mong gawin sa aming mga anak. Kumbaga, kinakahon ko. Ito yung plan. Di ba sabi nga, many are the plans in a man's heart. Pero ang plans talaga ni Lord ang dapat siyang mag-stand. Hindi, may plano nga tayo. Pero sabi ni Lord, ito anak. Kaya lang minsan yung plan na yon, hindi natin yung promise na yun, hindi natin makuha. Kasi bakit? Punta ka sa kanan, punta sa kaliwa. At the end, yun pa rin pala, kung talagang makikinig ka sa salita ni Lord. Di ba sabi nga, the word of God is a lamp to our feet and a light unto our path. Ayan, Kapampangan na naman ako. Hi, Pastora Grace. Kapampangan din po kasi siya kaya... Naalala ko lang, sino po ba yung mga high school or college level dito? Ayan, so marami-rami kayo, no? Uminom ba kayo ng kape? Hindi. Alam nyo kung bakit daw, sinasabi nila bakit daw maraming mga mahilig, nahuhulog sa maling tao yung mga mahilig uminom ng kape? Alam nyo kung bakit? Kasi akala nila in love sila. Yung pala palpitation lang, okay? So, ninaalala ko lang sorry
Sige. Okay lang. Yun So naman po you yung have to be, you have to be, really assert yourself kung totoo ba yung nararamdaman nyo. You have to be prepared. Okay? Hindi pwede nagmamadali. Hallelujah. Learn. Ito. Sige. Okay, ang Plan ni God. Ay, okay, Yan. alam ba naman ng asawa ko na minsan madali akong mawala sa... Yan, sige. Okay, anyway. Buti na lang talaga. Sa akin yung dala ko. Oo nga. Nawala. Lord! Pero niya hindi umandar. Alam mo yung Okay. laptop ko na yan, ginagamit ko lang yan for message preparation. Hindi yan sa internet, sa Facebook, wala, hindi ko ginagamit yan. Ngayon pa siya nagloko. Okay. Yung plan ni God sa atin, minsan wala tayong ka-idea. Wala rin akong idea na magiging dentist ako. Never. Hindi ko pinangarap na maging doktor ako. Pero, look what the Lord has done. Just, magtiwala sa Kanya, no? Sa Kanyang mga pangako. Tapos, sabi nga, God is a promise keeper. Kumbaga, sabi nga, yung mga promises niya are yes and amen in our lives. Okay. Inaalala na naman ako. Wag na lang. Hindi, wag na. Sige, Okay. stick tayo rito. He has more done for us than we ever imagine. Naniniwala po kayo doon? Kasi sabi nga, all that He has, we will have. Sino ba yung all that He has? Sino ba? Kanina na-note ni Brother Jen. All that He has. Sino? Si Jesus. Diba kung naibigay na nga niya si Jesus for us, ang kaisa-isa niyang anak, how much more kung ano man yung kailangan mo ngayong araw na to, yun pa bang hindi niya kayang ibigay? Okay. At sabi din that we are heirs of God and joint heirs with Christ. Amen. Yung may will, di ba? Sa mga pamilya, pag yumao, yung magulang, may last will and testament. Yung ma-will, minsan nga yung will na yun, di pa nasusunod eh. Di ba? Hindi pa, naniwala po ba kayo doon? Meron. Minsan kahit may will na, hindi pa rin nasusunod. Pero, ang will ni Lord, ano ba ang kanyang will? The Word of God, yung Bible, yung promises niya. Yung mga promises niya, ang dami. Ang dami. So, dapat po sa atin, meron tayong life verse. Kasi pagka dumadaan ka sa mga panahon, mga situation na yon, kakulangan, God will supply all our needs. May sakit ka, by the stripes and by the wounds of Jesus, I am healed. Wala yung life verse ko rito eh. Notes mo to eh. Anyway, kidding aside, if you are in a season of drought, if you are in a season of waiting, one thing to consider, never, ever quit. Amen. Sa totoo lang, alam naman talaga ni Lord yung kailangan nyo eh. Lahat naman ng bagay, alam niya. Your deepest, darkest secret, alam niya. Walang hindi alam ang ating Panginoon. Minsan, pray tayo ng pray and parang, Lord, yung breakthrough ko. Lord, yung promotion ko. Lord, yung needs namin. Sometimes parang hindi nakikinig si Lord. Parang hindi niya sinasagot. Pero alam nyo, God's silence, it doesn't mean na hindi niya kayo pinakinggan. It simply means He's still working behind the scene until the right time para sagutin yung prayer mo. Sinabi ko to kay Brother Henry ng isang araw, kasama kami. Sabi ko, Henry, meron tayong project dito sa may Terra Verde. Sabi ko, parang last year pa natin hinihintay yung project na yan, ang tagal-tagal. Tapos, during that time, may ginagawa kami sa may Indang, sa Cavite. So, medyo malayo. And then, nung matapos kami sa Indang, we transferred sa Town and Country. Nandyan kami ngayon, may ginagawa kami dyang property. Bigla nagulat kami, God's perfect timing, nag-go na itong Terra Verde. So magkalapit lang sila actually, parehong Carmona area lang yan eh. So yun nga po, minsan, hindi ka pinakikinggan ni Lord, kundi He has a much better plan for you. Kasi can you imagine if malalayo yung sites namin,
totally exhausted kami. Kami yung mabe-burn out. Hindi namin magagawa ng maayos kasi pagod na pagod kami. And yet, this season, yun na nga, magkakatabi yung mga ginagawang sites. So, if you are in that season of drought, if you are in that season of waiting, wag lang mag-quit mga kapatid. Hallelujah. Okay? Okay, ituloy lang natin Sige. yung testimony po regarding doon sa mga bata. Okay, this time, nag-repent, nag-sorry ako, Lord. Ganyan. So ito po, nung time na sabay sila, kasi sabay po silang nag-college. Para po, yung iba kasi alam na yung kwento na to. Pero pagka kasi buhay sa'yo, talagang gusto mong i-share, yun, para mag-glorify si God. Sabay po silang nag-college. So every time na mag-enroll sila, laging dalawa, and magkaiba pa sila ng school. Imaginein mo, masaya sana, okay sana kung dalawa, isang school na lang para, siyempre, yung service, yung ano. Pero ito, magkahiwalay pa po. Pero alam niyo po, sa goodness ni God, may mga time po na nakakapagbayad pa kami ng full sa tuition fee. May time po, yung sinasabi kong requirements, tinanong ko nga po yung mga anak ko kung nahirapan sila. Pero God is good. Talagang sabi niya, yung word na, is there anything too hard for me or too difficult for me? Pag po magtutuition na, Lord, sabi mo, ganyan. Nangungulit na po ako noon. Hindi po kami pumirma ng promissory note para lang mabayaran. Hindi rin po kami, pag may kailangan na, mga machine, hindi naman yung isa lang ang meron. Always dalawa. Always dalawa. Magkaibang school pa yon. Tapos, magkaibang mga pasyente pa. Kukuha ka ng patient. Eh yung pasyente na yon may trabaho. Biro mo pati yung araw niya. Lahat ipoprovide. Pero sinong nag-provide nun? Kung titignan mo yung aming bank account nung mga oras na yon, mga panahon na yon, wala. Kaya nga po minsan pag nag-uusap kami, sweetheart, natatandaan mo? Yon. Kung wala, apart from God, wala po talaga kami. Sabi nga, di ba, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And at hindi lang po yon, during nung nag-aaral na po sila, di ba, 2019, pandemic. Imagine niyo yon, saradong clinic. Sa trabaho niya, wala na rin yung big wheels na, no? Yung motorcycle, sarado din. So saan kami kukuha? Saan kami kukuha? Good thing lang po na meron siya isang work na talagang hindi niya give up. Na kung nakinig siya sa akin, sa external Holy Spirit, hindi po ngayong ganito. Buti na lang nakinig po talaga siya sa Holy Spirit. Kaya po minsan yung mga wife dyan, minsan pagka may sinasabi na po yung husband natin, support po natin sila or pray tayo. Pray tayo kasi i-reveal naman ni Lord yun eh. Kasi sila naman talaga ang, di ba, head of the family. Kung titignan mo nga, di ba, okay, minin natin, sinasabi kanta, older ako, may trabaho na ako. Ano yung ano siya? Pero tignan nyo kung anong ginawa ni Lord sa kanya, kung paano siya itinaas. Pero you have to humble yourself. Talagang si Lord ililift ka niya, itataas ka niya. Can I add to that? Actually kasi, nung time na yon, nakikita nila ako sa trabaho ko during the pandemic, kasi usually, pag Sunday lang naman ako nakaayos. Pag weekdays, naka-tsinelas, naka-shorts, butas pa, no? Kasi nga, nasa construction site eh. So nakikita ako ng anak ko, nakikita niya ako, na para akong nagpe-pressure washer ako ng Para siyang maintenance. naglilinis. So, sila yung nagsasabi, umalis ka na dyan, mag-resign ka na, tigilan mo na yan. The thing is, pinaprocess ko sa prayer. So if you're the head of the family, kung tatay ka, pwede kang mag-pray. Process mo sa prayer. At instruction ni Lord, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Diyan ka lang. And that sustained us for the duration ng pandemic. Kung wala yung work ko na yon, ewan ko na lang mga kapatid. Ewan ko na lang. So, yung mga misis joke. Pero yung pong work niyang yun ang nag-sustain sa amin. Yes. Totoo Biro nyo yan. kung nakinig siya sa akin, wala. Pero yun din po yung naging way na talagang natuto siya. Diba?
marami siyang natutunan doon na talagang ngayon is nagbe-benefit, meron ng construction. Yan. Tuloy ko lang yung sa mga bata Sige, para gusto mo, maano puna nga ako eh. Puna ako. Okay, hindi. Okay, with regards to sa mga bata, imagine niyo po nag-pandemic. So, saan kami kukuha ng pang-tuition? Wala rin po nun. Pero alam niyo, meron. Meron. Meron po. Nabayaran. Di naman po nag-stop yung school nila eh. Tuloy-tuloy pa rin eh. Merong yung online na may dummy, may tuloy-tuloy. And dumating na po yung 2022. Graduate na sila, nag-take ng board exam, and the same year, pumasa na po sila. So, meron ho bang difficult kay Lord? Wala. Talagang yun lang ang binabalik ko. Lord, sabi mo, nothing too difficult sa'yo. Amen. Kaya po kayo, halimbawa, dinadaanan nyo, yung tuition fee ng anak ko, yung bills, yung ipoprovide po ni God yon. Kumbaga, sa will niya, nasa Bible eh. Nandyan, that He will provide, He will supply all your needs. Kaya lang, dapat makita mo kung ano ang puso ng iyong ama. Giver siya. Siksik, liglig, umaapaw kung magbigay. Amen. Okay. God uses our nothing to accomplish His own unique purposes in our lives and the lives of others. If God is giving you exceeding blessings, ang part mo is not to hoard the blessings. Amen. You want to be the channel of blessings, of God's blessing, learn not to hoard the blessings. Okay? If you see yourself parang as an ordinary worker, no. God doesn't want you to be an ordinary worker. Ang gusto niya, if you are in a company and you feel like parang napaka-routine ang trabaho mo, then, share the word of God. Maging ilaw ka sa kumpanya na pinapasukan mo. Mawawala yung feeling mo na parang you feel nothing, di ba? You start feeling special. Gusto lang naman talaga ni Lord is you have to focus on His plan sa buhay mo. Amen. Do not focus on your problems. Hallelujah. Stay faithful lang, kapatid. Yun nga, sabi ko nga kanina, kung sakto-sakto lang, okay lang yun. Basta nababayaran lahat ng mga kailangan, ipagpasalamat na natin yun, mga kapatid. Hallelujah. Kasi yung excess, darating naman yan eh. Siguro it's just that God is dealing with you, there's still something in you that God really needs to deal with. Siguro number one, you need to be grateful. Grateful sa lahat ng bagay, sa malalaking blessings, sa maliliit na blessings. Naalala ko when we were starting, motorcycle lang yung sasakyan ko. HD3. Tricycle model. Bakit? Kasi apat kami, di ba? Si Matthew, ako, si Eunice, si Doktora. Yun lang yung sasakyan namin. Galit na galit ngayon nanay ko. Aksidente kayo. Ito yan. Di ba mga nanay ganun, di ba? Pero hindi, ito lang yung kaya ko eh. Pero never ko siya narinig nagreklamo. Sakay lang siya. Sakay lang. Okay? Saka kung ano lang yung ibigay niya, talagang doon lang kami, babudget, no? Yun. Sa totoo lang, di naman ako marunong mag-pray noon eh. Actually, tinanong ko siya. Hindi talaga. Pag nag-pray ako, simple lang. Lord, baguhin mo yung estado ng buhay namin. Yun lang, ganun lang. Umunlad yung kabuhayan namin. Hindi ako yung, Lord, by His wounds and by His stripes. Wala akong mga ganyan na prayer noon. Wala akong alam sa Word of God. Noong hindi pa po siya, Christian, di pa po siya nakakakilala nung mga panahong yon. Hilaw na hilaw pa ako sa Word of God noon. Basta ang prayer ko lang, Lord, maging maganda yung buhay namin, ma-provide ko yung kailangan ng mga anak ko. That's it. Ganun lang ako mag-pray noon. Di ba, no? Yes. Eto po nung time na po na nakakilala na siya, that was November, first time niya pumunta, second time pala, sa New Life Main, November 2005. 1995, pumunta na siya. Nakita na niya si Pastor Paul, pero nakita niya na, ano ba yun? Long hair. Long hair na, saka, ay, puti. Edit nyo, baka mapanood niya. Ay, puti, sabi niya. Ay, puti. Ano po to, aktivista to dati. Ay, grabe.
Yun. So ngayon, 2006 of February 1, nag-receive po siya kay Lord. Mga July or August po ang NLSM, Pastor? Yung mga July. Nag-enroll na ng NLSM. New Life School of Ministry. 2006 yan. Siyempre, na kay Lord na siya. Ako, tumantuwa naman ako, ganyan. Eto na. 2006, ng November, December, at March 2007, ito po yung kinukwento ko lagi sa inyo na in 5 months, 3 months po akong na-confined sa hospital na talagang life-threatening. 50-50, as in konting-konti na lang, muntik na siyang ma-byudo. Pero, ang gusto ko pong dito is, tignan niyo po, biglang eto na, Lord, suko na ako, yung will mo. Sabi nga po niya, ang tagal ko nasa wilderness, sabi niya, kasi 1995, nagpunta na siya. Bumalik lang siya ulit, 2005, that was 10 years. Kung alam ko lang, sabi niya, kung alam ko lang, sino naman nakapagsabi noon sa inyo? Kung alam ko lang, sana noon pa. Imagine nyo, kung sana noon pa, edi mas ayos. Pero hindi merong timing, may season si Lord. No? Yun na yung time niya. So, imagine niyo, nagsisik siya, inaaral niya. Kasi noon po, ang alam lang naman niyang medyo verse sa Bible is, wife, submit to your husband, ganyan. So, so yun. Halos, yun nga po, dumaan kami talaga sa matinding crisis, matinding trials. Ako po, kumbaga ako yung inatake ng sickness eh. Siya yung nag-aaral ng, parang SOD. Sino pong gustong mag-aral ng SOD? Ay, mag-enroll po kayo. Malaking bagay po for us as a Christian. Malaman natin yung Word of God, yung mga promises niya. So, noon po, eto na, yung bagong si Miles po, na talagang nakagraduate po siya. Natapos po niya. Praise God, natapos po niya yung NLSM at ito yung iyong life verse sa NLSM. Ang life verse ko is Isaiah 51 verse 16. I do believe dapat lahat tayo meron eh. Okay, and I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand that I may plant the heavens, lay the foundations of the earth, and say to Zion, you are my people. Ito po yung aking life verse during the school days namin, Bible school days. Na yun po yung kanyang pinanghawakan. And yun na po, natapos niya po yung 2 years. And yung business din namin pag ganun-ganon. Pero tignan nyo, natapos pa rin po. Tignan nyo kung paano umatake ang kaaway. Diba? Gagamit siya ng mga mahal mo sa buhay, ang business mo. Pero kapag ikaw, bumitaw kay Lord, paano kung halimbawa, bumitaw ako sa hininga, wala. Pero hindi ang mga panahon na yon kasi nasa May na kami, yung word of God na by the stripes and by the wounds of Jesus, I am healed. And 2007, ngayon po, 25 na, ilang years? 2030 na, joke. 19? Ilang years na. So, again, look what the Lord has done. Amen. If you're a believer, you should have a life verse. Okay? Kasi it's something that you go back to again and again. Every time parang napanghihinaan ka, it's something that you hold on to. It's something na pinangahawakan mo, babalik mo kay Lord. Lord, sabi mo ganito. Lord, sabi mo ganito. Amen. It's very important. Okay? Amen. Having a life verse, it puts you, past different seasons in your life. It proves kasi na hawak ni Lord yung buhay natin. At the same time, tayo naman, we are able to use by God to inspire others. Kasi bakit? Kasi that's one of the reason na tayo ay nag-gather sa simbahang ito. As we listen to the Word of God, we learn to encourage one another. Hindi dahil sa magaling ka o magaling ako o magaling sila. Hindi. We use it to inspire one another. So totoo lang, without God, talagang wala tayo, di ba? I am nothing kung wala ang Lord. Amen, amen.
if you are in a season nga na medyo drought ka, I do believe, babalik lang ako ng konti, I do believe, hindi ibibigay ni Lord yung breakthrough mo pag hindi ka pa ready. Why? Kasi He would rather see you focusing on Him rather than ibibigay niya lahat ng gusto mo and then eventually magse-self-destruct ka. Di ba? Look at yung mga ibang personalities na hindi nakakakilala sa Panginoon. They have almost everything. Ano bang common ngayon pagka nasa social media ka? You see all these people, mga vlogs and everything, yung pamumuhay nila, how they live their lives. Extravagantly ang pamumuhay nila. And yet, may kulang. And that is Jesus. Ano po? So totoo lang, pag wala si Jesus, kulang na kulang talaga yung buhay natin. You're faking it pag sinabi mong masaya ka nang wala si Jesus. Hindi totoo yun. They're just, complementing fake attitudes. Okay? When God blesses you, merong kaakibat na responsibility. Hallelujah. And God is always a God of order. Ayaw niya ng chaos. Okay? There is always order in every assignment. Ibig sabihin, merong system in place whenever He blesses you. Okay? So as a believer, dapat alam natin yung season natin, alam natin how to handle our seasons, alam natin paano natin i-overcome ang trials and challenges. If you are a dad, you're supposed to lead your children. You're supposed to lead your families. Ikaw dapat makitaan ng mga anak mo ng disiplina. How you treat your spouse. Bakit? Kasi kung hindi mo ino-honor, nire-respeto ang misis mo, and you expect your children to grow with discipline and responsibility, that will never happen. You will never see them do that. Kung ikaw mismo, you do not exercise that. Okay? Tsaka, ang wife kasi talaga happy is... wife, happy life. Sabi niya yun. Wife Agree is always kayo? a support. Happy wife, happy life. Oh, happy husband, masarap ang tulog. Pilit no? Pilit. You know that you are part of this church and being a member of New Life Southwoods is a blessing. Amen. Amen. His words, the Word of God, yung mga pinag-aaralan natin dito, it is a blessing. Alam nyo, without the Word of God, you can never really reach your promised land. Without the Word of God, you can never reach your promised land. So if you are a believer, never back down and never quit. Never mind if you made mistakes in your past. God already forgave you. Be repentant at huwag mo nang ulitin. Sabihin nyo nga to, God wants me blessed. Wants me blessed. Amen, amen. Look at Joseph, okay? Ano ba yung naging buhay ni Joseph? Pinagplanuhan siyang patayin. Eventually, anong ginawa? Siya ay binenta. Okay? And yung betrayal na dinanas niya coming from his own kadugo. Hallelujah. Minsan ganun, Naging alipin na pagbintangan. Ano sa English ang napagbintangan? Falsely accused. Very good. Meron ako kilala, hindi siya falsely accused. Nagnakaw talaga siya. Kukulong nga yun eh. Going back, Joseph. Nahirapan, ano ba ito, Lord? Pinagdaanan, okay? Pero what did God do to Joseph? Itinaas siya ni Lord. He was respected. He was honored. And he lived a privileged life. Okay? In Genesis 50, verse 19 to 20, in the New Living Translation, but Joseph replied, "Don't be afraid of me. Am I God that I can punish you?" Verse 20, "You intended to harm me, but God intended it for all good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Explain. May time pa tayo. Okay pa. Okay, bali di ba, alam naman natin yung story ni Joseph, di ba? So, ito yung time na namatay na yung tatay niya na si Jacob. Tapos, nag-aalala yung mga kapatid niya. Kasi syempre, di ba, ano bang ginawa sa kanya? Muntik na siyang patayin, di ba? Pero, anong sinabi ni Joseph? Asa na yon? Sabi niya, "You intended to harm me." Pero, anong ginawa ni Lord? Si God
tinurned around niya for His good, for our good. Kung minsan may time tayo na, Lord, bakit naman? Bakit naman? Alam niyo po, pagdating sa ganong situation, just magtiwala lang kayo sa Kanya. Kasi sabi naman niya sa Isaiah, sabi niya, nilalang ko kayo, kaya katungkulan kong kayo'y pangalagaan, ingatan, hanggang sa pagputi ng inyong mga buhok, hanggang sa inyong pagtanda. So, God is a promise keeper. So, wag lang tayong mag-hold ng bitterness and forgiveness. Tanggalin niyo po yan kasi yan yung nagiging balakid para sa ating mga prayers is marinig. Kumbaga sa bubong, kapag nagpipray ka, bumabalik lang yan eh. Tapos nagtataka ka, bakit hindi sinasagot? I-search niyo yung heart niyo. Tanong niyo, Lord, pag may mga nasa situation kayo kung gano'n na hindi mo mapatawag ng isang tao, Lord, ano pong kailangan kong gawin? Si Lord na mismo ang kausapin niyo. At, yes. Sino pong umaattend ng Firm Foundation dito? Yan, marami rin That's every Wednesday. I remember, nung last Wednesday, nandun kami ni Pastor James sa dulo. Sabi ko, Pastor, tignan niyo po yung mandato na binigay ni Lord sa inyo. Taking care of the flock. Ang laki. Punong-puno po ito. Alas kalahati, punong-puno po talaga ng umaattend. Sabi ko sa kanya, yung responsibilities na binigay ni Lord sa inyo, napakalaki. Taking care of the people, teaching them the Word of God, attending to their needs. The people honoring Him, giving Him access sa buhay nila, sa family nila, to take care of them and changing their lives by using the Word of God. It's part of the mandato ng ating leader para sa church na ito. So it's also a blessing. Yan nga sinasabi ko, blessing na maging parte ng New Life Southwoods. Amen. Amen. Medyo mahaba ito pero naghahabol ako ng oras. Skip ko na lang po itong James 1, verse 2 to 18. MBB tag. Basahin ko pa rin? Hindi, basahin na lang nila. Basahin nyo na lang sa bahay nyo. Maganda James po siya. 1, 2 to 18, MBB Tagalog version. Okay? Sige, saan ba to? Sorry, nag-look ah. Yan. Mahaba yun eh. So anyway, pagkatapos nyo basahin yan, mag-rejoice kayo. Okay? Lalo na pag nag-gets nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Tagalog nyo basahin para mas maintindihan natin yung malalim na kahulugan. Okay? Ito pong verse na to, ito yung verse na pag dumadaan ka sa mga trials, sa mga pagsubok, talagang kaagad pag binasa mo, magkakaroon ka na kaagad ng revelation eh. Wag daw pabago-bago ng isip. You're praying for something and atrasabante yung prayer mo, yung believing mo atrasabante. You need to process everything. Hallelujah. Proverbs 19:21. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Ha? Ang dami nating gustong gawin. Hallelujah. Pero naka-align ba yan sa will ni Lord para sa buhay mo? Okay? Naguguluhan ako, ginagalaw mo rin eh. Alam niyo yung blessing, hindi lang sa finances, sa good health, sa relationship, even sa ordinaryong pagta-travel. Siguro kung mga friend tayo sa FB, makikita nyo kami nila, Pastor, you would see us, traveling, enjoying God's creation. Sige, to dispel, okay, disclaimer, pag bumabiyahe kami ni Pastor, hindi yun pera ng church, okay? Nag-iipon po kami. Nag-iipon, Pastora, magaling mag-ipon yan. Ako kasi pa nag-iipon ako, envelope system. Medyo low-tech. Kasi yung henerasyon ko, envelope eh. Di ba? Sabi nga nila, may henerasyon, pinanganak, puro galit. Ako yung henerasyon ko, nag-iipon, envelope system. So, ganun po kami mag-ipon. So, kung nakikita nyo minsan yung mga post namin, nagta-travel kami, in and outside of the country, pinag-iipunan po namin yon. Okay? Hindi po yung galing dito. Disclaimer lang. Anyway, ba't ba ako napunta ron? Anyway, if God blesses you and you have the ability, you have the time, you have the opportunity to travel,
Aba, kapatid, mag-travel ka. I-enjoy mo naman yung God's creation. Alam mo, ginagawa namin nila, Pastor, para makamura? Early booking. Advance booking ng eroplano, advance booking ng hotel. Minsan nga para makatipid, shared pa kami. Sharing kami sa kwarto. Naghanap lang kami ng room na meron 2 queen-size bed. Sharing kami. Tapos, hindi kami nagtutour, mga kapatid. Yung tour package, DIY lang, ayos na. Di ba? Bakit DIY? Para tipid. Pag nag-tour ka, kasama mo ibang lahi, tapos ang bilis-bilis ng oras. Yung mga gusto mong puntahan, hindi mo mapuntahan. Mag-DIY ka na lang. Mag-DIY na lang kayo. Mas maganda yon, natututo kayo sa culture nila. Yun nga lang, syempre, pag DIY, marami kang lakaran talaga. Dapat medyo matatag yung paa mo sa lakaran. Hallelujah. Nilipat mo na naman, nawala na naman ako. Ang haba. Yun. Hindi ko lang nasa oras. Yung sinasabi ko, huwag magsiselos, ha? Si Brother Wilson ba nandito? Nakakasama namin yan. Sila Wilson, si Brother Wilson, si Brother Wendy, nandyan. Nakakasama rin namin yan, New Year's. Yung Team Calvo, nakakasama rin namin yan. Si Sister Larry, nandyan. De, joke lang yan, ginukulit ko lang kayo. Anyway, ganon. You spend time, you enjoy God's creation. If you have the opportunity to travel, at kaya, go kapatid, go. Pero siyempre, process mo rin sa prayer. Tapos, para sulit, pag nag-travel ka, opportunity, share Jesus. Amen. Mag-cast ka ng net ng salvation. Hindi lang siya ngayon nagiging ordinaryong bakasyon. It's now becoming an evangelistic mission trip with R&R. Hallelujah. Di ba? Okay pa kayo? R&R, Rest and Recreation. Okay? May mga kakilala nga ako eh. Trabaho ng trabaho. Pagdating na 60 years old, mag-around the world daw siya. Anong 59 na natake. Deads. Wala na, di niya na na-enjoy. Sayang inipon niya. Anyway, Jeremiah 29:11. Ikaw na. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search me with all your heart. Hallelujah. Amen. When we pray, He will listen. When we seek, we will find Him. Diba? Sinabi niya yun, hindi ako may sabi nun. Si God ang may sabi nun. Kaya tiyak at sigurado na God wants you blessed. Amen. Okay? Trust the process. The willing and the obedient will Eat the good of the land. malungkot eat the good of the land. Tapusin mo. Look what the Lord has done. Gold is refined through fire para mawala ang impurities. Nalaman ko pala, no? Ang gold pala, iisang klase lang pala yan. Di ba pag pumupunta ka sa mga jewelry shop, 18K, 24K, 21K, akala ko iba-ibang klaseng gold. Hindi pala, isa lang pala yun. O, nagulat kayo, no? Kayo nyo lang din nalaman. Yung process of purification, yun pala yung nag-establish. Kung 18K siya, kung 21, kung 24, may nilalagay kasi silang mga magnesium, kung ano-ano. Tapos during purification, lumalabas yung karat niya. Parang tayong gold. Kumbaga, 24. para mawala yung impurities, yung unforgiveness, bitterness. Minsan dumadaan ka talaga sa, yun nga, sa fire o ano, talaga para ma-refine Ayaw ko dumaan ka. sa fire, mapapasok ako. Para ma-refine. It's refining. God is refining you. Kumbaga sa clay, di ba? Halimbawa, figurines. Before ka makagawa ng masterpiece, di ba? Dadaan din muna siya. Tatanggalin yung mga bahaging hindi kailangan. Yan. Kasi nga, you are not an accident. Amen. Hallelujah. Amen. Okay? Ano, 3:05. So, with that, we'll end our message this Actually, afternoon marami doon. po eh. Mahaba to, kaya lang mas marami yun sa notes ko sa laptop ko eh. Hindi ko lang sorry. Kasi di ba nabanggit ko nga, when we are, alam mo talagang grateful ako every time mabigyan kami ng opportunity. It's always a blessing na makapag-share ng gospel. That's why pagka nasabihan kami mag-preach, magturo, usually gumagawa siya ng sarili niya,
gumagawa ako ng sarili ko, and then kino-combine namin yon. Pag maganda yung message, dahil ako nag-prepare nun. Anyway, gulo ko talaga. Ito na lang yung goodbye verse natin. Hindi, sige, okay na. Sige, prayer na tayo mga kapatid. Did you get anything this afternoon? Okay tayo Normal sa akin to, makulit talaga ako Basahin ko na lang muna Sige, to. sabi ko na Sabi dito, our God has drawn up His will, His word, His promises. His estate is divided equally among to His children. Sino ba yung mga children? Tayo yon. All that He has, sinabi ko na kanina, all that He has, we will have. We are heirs of God and joint heirs with Christ. We don't have any idea of all God has for us because He has more for us than we ever imagine. Again, eyes has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Ang word niya is His will. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, let's close in prayer. Father, we thank you for this time. We thank you, Lord, for your word. May it be planted in our hearts and in our minds, and that it may bear much fruit. Thank you that we can trust you in every areas of our lives, that your word and your promises, everything, it shall come to pass. Bless us this coming week, Lord God. The works of our hands are blessed. No weapon formed against us shall prosper. Again, no weapon formed against our family, against our loved ones shall ever prosper in the name of Jesus. We are blessed and it cannot be changed. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.